naniniwala doon sa, siyempre, tatatlong sangay ng gobyerno, may executive, legislative, may judiciary. Naniniwala kami sa wisdom ng Supreme Court. Okay. Hindi naman kami mga talipandas doon na naggagaling-galingan. Ano. Hindi kami, ang taong naggagaling-galingan, mahirap yan. Dapat daw ho nating pakinggan yung mga sasabihin itong si Madriaga base dito kay Auntie Claire. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Sa tingin ho natin mga kababayan, kachokarat nitong si Jinky Luistro itong ali na to. Mantakin nyo ho, nagsusumigaw na mga ebidensya na nagsisinungal si Madriaga. Ang Malacanang gusto pa ho nila na pakinggan natin yung mama na merong kinakaharap na kasong kidnapping with matching murder. Pero bago yan, isa like at isa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Rerekta na ho kagad tayo dito kay Auntie Claire. Tapos sisegue ho tayo dyan sa The Spokes ha. Naging guest ho nila itong si Senator Robin Padilla. Ang ano ho dyan, ang kanilang magiging paksa. Siyempre, mainit ho ngayon yung kasinungalingan itong si Madriaga. Lahat na lang, buong internet, lahat ng mga nasa social media, dinidibak ho yung kidnapper na si... dinidibak ho yung... mama na merong kinakaharap na kasong kidnapping with matching murder na si Madriaga. Rekta ho tayo kay Auntie Claire. Game. Tumanggap ng mga katanungan. Yun eh. Yun eh. No, yun yung pinakapaborito nating mga salitang lumalabas sa bibig ng ali na yun eh. Pag maaari na siya tumanggap ng ating mga katanungan. Ang tanong, kailan ka uulit ng terno? Hindi, wala ko kasi nung pumasok yan dyan sa PCO, anak ng toka, araw-araw OOTD yan. Hindi siya nag-uulit ng damit. Dinaig pa ho niya yung mga artista. Pambihira. Tanong mula kay Tristan Odalo, Newswatch Plus. Yusek, good afternoon po. Yusek, si self-confessed aide Ramil Madriaga claimed during the House impeachment hearing that former President Rodrigo Duterte and some retired military generals allegedly discussed plans to unseat President Bongbong Marcos, including a supposed assassination plot. Yeah. He also alleged that there was a deal between the Marcos and Duterte camps for the president to step down by 2025 or persahan daw po siyang papaalisin sa pwesto. Yeah. Given the gravity of an alleged assassination plot against the president, will Malacanang order... Okay lang sana kung walang nagdidibang sa mga ganyang klaseng kabalbalan ni Madriaga no? Anak ng toka. Si VP Sara na nga presidente nun Bakit pa makikipag-deal itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa bangag na yan? Kung gusto pala nilang maging presidente si VP Sara, bakit pa kailangan nilang patakbuhin yung bangag na yan? a separate and full-scale investigation on the matter. Sa ngayon po ay aalamin natin ang buong katotohanan rito. Pero ang pinag-usapan na ni Mr. Ramil Madriaga at ng dating Pangulong Duterte ay wala po tayong personal na kaalaman, kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman patungkol po dito. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Yan. Ayun naman pala Huwag ka mag-alala, ante. Dalawang bagay lang tatlong bagay lang ang makakapagpatanggal dyan. Mamatay siya, ma-impeach siya, o mag-resign siya. Alin man doon sa tatlo na yun, wala ko tayong pakialam. Pagka natanggal siya, edi si Presidente si VP Sara. Ngayon, habang buhay siya, malusog siya, hindi siya nai-impeach, hayaan nyo lang muna mga kababayan. Pag nag-resign siya, palakpakan. Pag namatay siya, makikiramay naman tayo. Kayo naman. Di naman tayo magpapalakpakan nun. Pagka na-impeach siya, magpapalakpakan tayo. Di ba? Pero pagka nagurgur siya, makikiramay ho tayo mga kababayan. Pero ma'am, how concerning po itong mga ganitong lumalabas na plano of alleged assassination? And this is not the first time na parang may threat din po sa naging buhay ng Pangulo. Recently, si Davao Mayor Baste Duterte, sabi niya, ang gusto niya rin po ay ulo ni PBBM. Nako. Ano po ang komento ng palasyo dito, ma'am? Hindi Ito, taga Newswatch Plus to mga malisyoso. Gusto namin ang ulo ni PBBM doon sa bagay na kailangang managot noong mga mastermind sa mga maanumalyang flood control project. Siya ang presidente ng Pilipinas. Kung meron man dapat sisihin, kung meron man dapat ay managot dito, walang iba kung hindi ulo ni PBBM. Kayo huwag niyong literalin ang bubo. Kayo talaga sa mainstream media, oo. Hindi na nga po na bago ito, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Wow. Sinimula na nga po ito ng Vice Presidente, nadiligan rin po natin, si Mayor Baste Duterte. So,
hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. So the palace po is asking the NBI or NBI na po to do their own investigation? Ang NBI na po ang dapat ang mag-imbestiga rito. Anak ng toka. Pagkahuli literal nyo, lahat ng pagka-ulo, ikaw ang ulo ng administrasyon. Ikaw ang ulo ng bansa. Kung meron mang pananagutan doon, kung sino man ang pinaka-meron dapat pananagutan, dyan sa mga kalokohan na yan sa iyong administrasyon, ulo mo yun. Pambira. Last na lang po, ma'am. Today's briefing, Senator Amy Marcos publicly appealed to her brother, the president, saying he knows the truth and should correct what described as false claims. Ginagamit daw po si Ramil Madriaga ng mga politiko. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig Ayan. natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Good afternoon, Yusek Claire. Have you spoken to the President about these revelations by Mr. Madriaga? Sa ngayon po ay pinaalam po natin kung ano nangyari at ang palasyo naman po ay nagmo-monitor para ipaalam po sa Pangulo kung ano po ang nangyayari. And any reaction from him? Did he say that that's an incredible claim, that there was an agreement with the Duterte camp, that he will step down in 2025? May ganun po ba? Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. So nag-react nga po ba siya? Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Nag- Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Hindi, nagulat siya kasi wala namang ganong deal. Alam mismo nitong si Marcos Jr. na walang ganong klaseng deal. Okay, last po. There were attempts to put into question the credibility and character of Ramil Madriaga by some members of Congress. Kayo po, ma'am, as a trial lawyer, how do you assess the credibility of Ramil Madriaga as a witness? As a trial lawyer, not as a palace press officer. Ang isang tao, kahit ikaw man ay kriminal, Doon sa vlog mo yan, madam. Sa vlog mo yan. Sa vlog mo yan, hindi sa ano. Sa vlog mo yan, hindi dyan sa ano na yan. Hindi yan yung proper forum para ikangaya ang mga kabalbalan mo na yan sasabihin mo. o ikaw man ay sinasabing nagbebenta ng ligaya. Kapag ikaw ay may kaalaman at insider ka, hindi pwedeng isawalang bahala ang iyong sasabihin. Hindi questionable ang kredibilidad anumang antas mo sa buhay. So, kailangan lang mapakinggan ang lahat na masasabing may kinalaman sa anumang anomalya. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, tuloy po ba yung filing of cases against fake news peddlers and this week? And na-identify po ba natin kung sino-sino yung mga nasa likod, individual man o grupo ito, Yusek? Magsasampa po ng kaso ng further investigation ngayong hapon. At yes, meron pong 3. Can we name names? Kapag ka po naibigay na po ang dokumento sa DOJ, ibibigyan po namin kayo ng kopya. Malalaking personality ito, Yusek. Yes. Thank you po. Yeah, no. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Madriaga lang. Ay, Huwag tayo ma'am. lalayo. Good afternoon po. Balikan lang natin Kumusta kayo, yung nangyari Madriaga? ng Lunes na nag-jogging ang Pangulo at Oo. nag-post na naman po si dating spokesperson Harry Roque at sinabi niyang, and I quote, mas mabuti Itong trivia parang nasa karinderya lang. At parang nasa tindahan lang nagkikipagchismisan. Kasi yung si Balingdong. Pero nagpunta ng Amerika yan. Kasama sa entourage siya ng Pangulo. Kasama yan yung mga PCO na nagpunta sa Jamaica. Kaya yan, best friend ni Auntie Claire yung Tribune na yan. Yung kalbo na yan, anak na toko. Pagka nakita niyo siya, sabi mo, pinapakumusta siya ni PH Update.
mag-release ng medical bulletin kaysa patakbo-takbo ng ilang metro. Correct. Tama naman. Oh. Para po sa Pangulo, gusto lamang niyang ipakita sa mga nagmamahal sa kanya at sa taong bayan kung ano pa talaga ang kanyang health condition. Hindi nga makikita yung health condition sa pagtakbo mo ng 2 dipa. Hindi ganun yun. Yung pagtatalon-talon mo ng 3 beses, ibig sabihin, lalabas na kagad yung health condition mo. Kabalbala naman ito si Ante, oo. Ito po ay para maisantabi ang mga kasinungalingan na ngayon ay nagsisirculate laban sa kanya. Ang pagtakbo po ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Oh, naku, matindi yan. Atty. Harry, oh. Pinabanatan ka ni Ante mo, oh. Ante mo, pagod na. At tandaan po natin, Nakita ko ho mga kababayan sa mga mata ni Ante Claire, hindi nga na, parang pagod na siya. Yung sigurong physical niya, yung mukha niya, naaayos pa ng kahit papaano pero yung puso't sa loobin niya, hindi niya wala na. Yung intensity, yung enthusiasm, yung passion, di ba? Nawala na yung kay Ante Claire. Wala na tayong naririnig na pagbira na kagaya nung dati. Gusto namin yung OG na Ante Claire, yung lumang Ante Claire, yung hinahanap-hanap namin. kahit naman po nung nakaraang Pangulo, ilang linggo siya nawawala. Pero anong sinabi ng kanyang mga alipores at alagad? Ito po. Alipores, oh. Nandiyan po si dating presidential spokesperson Ernesto Abella. Ang sabi, as far as I can see, there's really no need to do that. Release Duterte's health records. Kahit na po itong si... Kasi mayat-maya nagpapakita naman siya. At okay naman ang estado ng kaisipan niya. Hindi pagka sinabing health record, hindi lang yun, physical. Madam utak, kasama yun, ha? Kasama yun. Hindi naman porket healthy yung katawan mo, okay ka na kagad. Kaya nga pati Paul Buruntes, dapat ilabas niya si Marcos Jr. Bangag talaga. Harry Roque. Ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the president himself will say what his condition is. So, nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So, ganito mga paninira nang galing lamang sa kampo ng nais na pabaksakin ng Pangulo. Sila po ay mga mapanira lamang at walang magawa sa buhay. Ma'am, on another topic naman po, yung pinaka-latest is sa patuloy na hindi pagharap ni VP Sara sa impeachment proceedings. Ano po ang nakikita niyong ang masasabi ng palasyo tungkol dito? Choice niya po yan. Kung ayaw niya pong ipakita sa taong bayan ang katotohanan at yung issue about accountability and transparency, yan po ay hindi niya pinakikita sa taong bayan ngayon. Choice niya po yan. Taray. Wala bang sundot na, makikita ho natin kung wala namang itinatago, dapat magpakita. Walang ganon. Nawawalan ka na ng gana. Ayoko yan. Kasi dapat consistent ka. Yung husay mo nung una, ilabas mo ngayon. Hindi pwedeng sa una ka lang mahusay. Hindi pwedeng ganon. Sa lahat ng bagay ho mga kababayan, ang sikreto talaga consistency. Hindi mo kami mapabadadaan doon sa mga 3 salita tapos na kaagad ilabas mo yung galing mo, Ante. Ilabas mo yung husay mo. Pabidahan mo kami. Thank you. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Oh. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Palace's reaction about the filing of petition of the United People's Initiative? Based on their position, they are actually asking the Supreme Court to order the President to undergo a hair follicle drug test para daw matapos na yung mga issues about this. Yun po muna. What's your comment? Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila? Silang gumagawa ng issue ng walang basihan. So, meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. At ating ipapakitang muli, no? Pakita mo. Isa itong article na sinulat, babanggitin ko ng pangalan, ni Mr. Ray Panaligan. Okay? Oh. So, ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito
na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records, especially, and I quote, "Apparently, petitioner's allegation that the President is seriously ill is unsubstantiated and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President," referring to President Duterte at the time. So, kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo, at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin at Supreme Court ay Yung pagiging ikangala parang absent-minded nitong si Marcos Jr. sa lahat ng issue sa Pilipinas. Hindi guni-guni yun, Auntie Claire. Yung pagsabi niya ng mahiya naman kayo tapos walang naging resulta yung investigasyon sa mga maanomalyang flood control. Hindi guni-guni yun, Auntie Claire. Yung biglang pagbagsak ng katawan ni Marcos Jr. at parang bungo na siya ngayon, hindi guni-guni yun, Auntie Claire. Huwag niyo naman hulukuhin ang katalinuhan ng sambayan ng Pilipino. ay hindi Pambihira naman ka po oo. babalik ta rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Ma'am, isa pa po, ipinunto rin po kasi nila doon sa kanilang petition na the right to information is paramount. We, the people, as sovereign, have the right to assert transparency regarding the condition of officials who exercise executive power in our name. So they are asking for transparency. Are we not transparent? Hindi, ano ba You have transparency? seen the President. Sa lahat ng aspeto ng pamamahala ni Marcos Jr., wala ko tayong nakitang transparency. Flood control anomalies, transparency nasaan? Yung ICI committee report, yung kanilang report, ICI report, walang transparency, hindi ilinabas. Yung mahiya naman kayo pagbibida nitong si Marcos Jr., walang nangyari. Asan yung transparency? Antiklirasa na. Anong nangyari? Anong tunay na dahilan kung bakit namatay si Cabral? Bakit tinanggal si Amena Pangandaman? Bakit tinanggal yang si pangal to? Bersamin. As in transparency. Working. Alam mo You have seen the President reporting face-to-face. Personal pa. So unless they can prove that there is serious illness, then there's no need for the President to do that based on the Supreme Court decision. Thank you, Sec. Sunod na tanong mula kay Ana Bazo, GMA Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Cavite Representative Kiko Barzaga has called for the ouster of the President, claiming na si Presidente yung nasa likod ng pagpapakulong sa kanya. Sabi niya, lumalaban pa rin siya kahit pinakulong siya and kailangan na raw pong tanggalin si Pangulo sa posisyon dahil sa ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control and masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Baka lang po may comment ang palas, ma'am. Meron. Yan ang problema sa atin, di ba? So alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Hindi siya sinasampahan ng Pangulo ng anumang kaso kahit anong klaseng paninira ang ginagawa niya. Sa mga ganitong klaseng tao po, may mga taong fake news peddler, Fake news peddler. obstructionist, destabilizer, Stabilizer. sakim sa kapangyarihan. Sakim sa Itong mga kapangyarihan. taong to ay Oo. hindi na natin po papaharapin sa salamin para tignan ang kanilang konsensya dahil wala silang konsensya. Wala silang Kayo na konsensya. lang po sa mainstream media at matitinong Si Auntie Claire lang ang may konsensya. Di ko siya nag-uulit ng damit. Pagdating sa Antipara, talagang yan si Auntie Claire. Wala makakatalo dyan. Pamira. Wala, hindi na lahat sa forma. Buti pa nung mukha kang ale. Buti pa nung mukha kang mukha kang kumadrone. Diba mo, buti pa nung mukha kang sinaunang babae. Buti pa nung Okay pa mga, banat mo kay VP Sara ngayon, nawawala na. Napunta lang sa mukha, gano'n? Pambihira. So, nasa SOCMED. Kayo na po ang humarap sa salamin at tanungin nyo, totoo ba itong sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga? Yan. Ma'am, yung statement lang po ni Congressman, as a lawyer, ma'am, makikita nyo rin po ba ito na inciting to sedition na rin yung ginagawa niya? Obviously, yes. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
Hi ma'am, good afternoon. Earlier today po, si Vice President Sara Duterte issued a statement regarding the impeachment proceedings yesterday, and she did not directly address the allegations on corruption. She chose to focus on the law school issues. And at the end of that statement, she said na the government failed to give relief to the public in this price crisis because the public funds are being used for political maneuvering. Ano po ang reaction po ng palace po dito? Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Nako, yung Gore Vidal na yan hindi pa siguro nakita yung utak ni Marcos Jr. Diba? Yung utak na hindi pinapakain, sumisinghot yan. Dami yung mga kaartihan na ganyan. Simple lang, administrasyon ni Marcos Jr., flood control anomalies, scandal, mali-malit ang pera dinideliver. Hindi kasi nungaling yan. Hindi pa nga na-debunk, hindi pa nasagot itong si Zaldico, hindi pa nasagot yung 18 Marine. Ano nangyari ate? Yung utak na hindi pinapakain, adik. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Halos 2 oras. Natapos na nga po ang lunchtime, hindi pa po tayo nakapag-lunch para lang matapos ang ating briefing. Sa oras na yun, wala man lang ba siyang nalaman at nakita at narinig kung ano-ana ang mga programa ng Pangulo. Nakakalungkot para isang public servant, no? Nakakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam. At wag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Ma'am, on another matter po, the Ombudsman is investigating 26 lawmakers na allegedly ay involved po sa infrastructure scandal, no? Not just flood control but infrastructure scandal. May knowledge po ba tayo dito or ano po ang masasabi po natin? Well, trabaho po mismo ng Ombudsman, ng DOJ, ang pag-iimbestiga po dito. So, maganda po yan na pangitain at senyales na patuloy at porsigido po ang Office of the Ombudsman na tutukan ang korupsyon na naganap kahit ngayong administrasyon na to at noong nakaraang administrasyon. Maganda po yan. So we are seeing more names po being implicated in this scandal po. Depende na po yan sa maiimbestigahan po ng Office of the Ombudsman. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Microphone, please. Ay, dito. Kay Mase. Good afternoon po, ma'am. Reaction lang po regarding po dun sa recent IMF at saka Moody's projection po sa economic growth ng Pilipinas. Confident pa rin po ba ang Marcos administration if it will still achieve upper middle income status and its poverty reduction targets within the Marcos administration po? Although sabi nga natin na hindi ginusto ng pamahalaan at ng Pangulo ang nangyayaring kaguluhan po sa Middle East, minabuti po natin na kunin na rin po ang komento ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca patungkol po dyan. Ibibigay ko po ang kanyang mensahe and I quote, "By July 2026, the World Bank will indicate whether we have met the income threshold for upper middle income status based on 2025 performance. Formal classification may require additional years of sustained results. We remain confident this will be achieved within the term of the Marcos administration. Despite geopolitical tensions and heightened uncertainty, we will stay the course in stabilizing the economy and strengthening social protection to sustain poverty reduction."
Thank you po. Another topic po, ma'am. I-clarify lang po namin kung may flagship project po ba ng Marcos administration yung naapektuhan na ng ongoing austerity measures. Sa ngayon po ay hihingin ko po muna at ibibigay ko po sa inyo detalye. Thank you po. Follow-up question mula kay Chloe Hufana, Business World. Yusek, also on the IMF, they cited po a weaker than expected reform momentum, a sharp decline in public investment and confidence as key drags for its slashed forecast. What specific steps is the President taking to reverse these in the near term? Well, alam naman natin po kung ano pong ginagawa ngayon ng economic team, pati po sa pangunguna rin po ni Secretary Arsenio Balisaca. Sinabi niya rin po ito, in I quote, most Asian economies are likely to miss their growth targets this year due to global supply chain disruptions and heightened uncertainty from the Middle East. So sa ngayon po, kahit ano po ang naranasan natin ngayon dahil dulot ng gulo dito sa Middle East, pinagsusumikapan po ng gobyerno na maibsan or maiwasan, mabawasan ang naranasan natin na hirap dulot ng krisis sa Middle East. So patuloy pa rin po ang pagpapalago ng ekonomiya. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi ma'am, on a different topic lang po. Another lawmaker supported the proposal to suspend the pension premium sa members po ng state-run pension funds. Senator Sherwin Gatchalian is proposing the Protect program where the government will temporarily shoulder the contributions of employees para po sa SSS and GSIS as a measure to the middle income class. So, how does the Palace view this proposal and kakayanin po ba ng pondo ng pamahalaan na sagutin yung pension premium ng mga members? Yan po ang aaralin. Pero sa ngayon po, meron na pong ginagawa na ang SSS, ang GSIS at pag-ibig para sa ating mga kababayan dahil nga sa nangyayaring gulo dito sa Middle East. Sa SSS po ay meron na po silang aabot po sa 60 billion pesos financial assistance and benefits para sa mga miyembro, pensioners at sa mga employers sa kanilang mga loan programs at yung early implementation ng 2026 pension increase. At nandun din po yung loan penalty condonation, pati po sa employer na patungkol po sa contribution delinquency. Ay meron na rin pong relief na ibinibigay po ang SSS. Yan. Ang GSIS naman po, sa ngayon, meron pong tinatawag na Balik Ginhawa Program. Balik Ginhawa Ito po Program. yung 3 buwan na loan, 3 buwang loan moratorium. I-refund muna para po magamit ng ating mga kababayan at babayaran po nila ito nang wala pong tinatawag na interest. At meron na po, sa ngayon po ay meron 297,162 out of 353,667 applications na nag-qualify na po para dito sa Balik Ginhawa Program. Sa Pag-ibig naman po, nag-announce po ang Pag-ibig na special benefits package para po sa mga repatriated OFWs. At pwede pong ma-withdraw up to 100% ang Pag-ibig regular savings and modified Pag-ibig 2 savings bago po ito mag-mature. At makaka-avail din po sila ng 3 buwang moratorium sa kanilang housing loan payments na walang interest at walang penalties. Thank you, ma'am. Isang follow-up lang po doon sa question ni Kuya Alvin kanina, doon sa magpa-file po ng complaint against po doon sa mga nagpakalat ng fake news sa health ng Pangulo. Last Monday po si Senator Amy, nagbanggit po siya ng statement related din sa health ni President Marcos. And later that afternoon, si Pangulo po, siya po yung mismo nag-debunk ng mga claims about his health. Possible din po ba na makasama sa mga irereklamo ang kapatid ng Pangulo? Kung si Pangulo pang tatanungin natin, buong pagmamahal, buong paggalang Buong pagnanakaw. Buong kickback. ang Parang ganon. ibibigay niya sa kanyang kapatid. Mm. Hindi Buong pagnanakaw, wala. po siya kakaibang kapatid. So, yung pang ugali ng ating Pangulo. So, ang NBI... Kakaiba, no? Kakaiba nga. Mahilig sa maleta. Kakaiba. Sa magkakapatid talaga, meron kakaiba. Mukhang pera, no? Yan ang problema. Diba? Yan ang problema kay Marcos Jr. Makati kamay, Makati. Naigad. Ay po, depende na po sa NBI yan kung paano nila itong iimbestigahan. Imbestiga lang ang imbestiga. Wala ang problema ito.
Wala nang katanungan mula sa MPC. Balik sa Yusek. Wala na, ano ba, balik-balik. Punta tayo kay Senator Robin Padilla. Balik tayo kay Sir Robin. Gusto nilang pag-usapan kung paano isosolve itong nangyayaring krisis sa atin na pinamumunuan ng aming kaibigan. At ang magaling na senador yan, si Senator Win Gatchalian. Nangyari dito kay Sir Robin, ba't walang boses? Nag-ano siguro to, nag-concert. Siya ang namumuno Nag-concert si dyan. Sir Robin. Kasi siya din naman ng sa Ways and Means dati. So nagtitiwala kami sa kanya. Siya din naman yung namuno dati sa kung paano yung mga taxes. So Rekta ho tayo doon sa testimonya ni Madriaga. Ano ho yun, yung mga usapin sa Senado. Hindi naman interesado mga kasama natin dyan. Kalokohan yun, suspendin yung oil deregulation law. Hindi gagawin ni Marcos Jr. Baka batukan siya ng mga amo niyang oligarko. kami nagkasundo kaya marami nagsasabi, ba't parang parehas kayo ng ano ni Mayor? Kasi ganun kami nagkita, hindi naman kami, kasi mahilig sa kantahan yun din. Umiinom din naman si Mayor dati. Pero hindi kami naging ganun magkaibigan. Ito pong mga nangyayari sa pinaka-biggest issue ngayon, Attorney Trixie, is yung hearing kahapon sa Kongreso about the impeachment of VP Sara. Ano po yung reaksyon ninyo doon sa mga narinig ninyo kahapon ng mga testimonya about against VP Sara? Lumang tugtugin. Narinig ko na yan eh. Narinig ko na yan. Of course, si Madriaga bago. Pero yung ginagawa nila doon, okay naman, trabaho nila yun. Di ba? Bigay natin sa kanila yun. Gusto nilang gawin yan. Di sige. Mandato nila yan. Ang hiling ko lang sana sa ating mga kapatid dyan na mambabatas sa malaking kapulungan. Ayaw nilang tawagin silang mababang kapulungan. So dyan sa malaking kapulungan. Sana pag-usapan natin kung ano yung una nating dapat pag-usapan, ang paghihirap ng taong bayan ngayon. Kasi yung pinag-uusapan ninyo dyan, wala na kinalaman yan eh sa paghihirap ng taong bayan ngayon eh. Hindi, saka ano, Sen Robin di ba? 2023 pa lang, pinag-uusapan na natin yan eh. Script ni Trililing yan, di ba? Script ng classmate mo yan, Sen Robin. Noong 2023 pa yan, 2024. Hanggang ngayon, di na natapos. Nagkakagulo na sa Middle East lahat-lahat. Duterte pa rin ang issue nila dyan sa malaking kapulungan na yan. Awa naman tayo sa mga Pilipino ngayon. Hindi yan ang gusto nilang mapanood. Ang gusto nilang mapanood, paano natin isosolve itong paghihirap nila ngayon. Kung ganyan ang gusto nyo, aksahin natin ang kuryente, aksahin natin ang mga tubig, pagkain, lahat. Alam ko yan, naghihiring ako eh. Ang daming gastos dyan. Tapos, harapin na natin ng katotohanan hindi ko alam kung ito ay makakarating ba sa amin ito. Itong impeachment na to sa amin sa Senate. Hindi ko alam Kasi nung una maliwanag na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional to, di ba? Sinabi ng Supreme Court 'yon. So ito gagawin ba natin ano na naman to? Diba? Mag-aaksaya na naman tayo ng kuryente. Pero hindi ba sa tingin ninyo, of course sasabihin ng mga kritiko na ang impeachment daw ay tungkol sa accountability. Ano pa? Kung accountability, bakit naman si VP lang? Di ba? Ang dami-dami dapat nating pag-usapan. Kung pinag-uusapan natin ang confidential fund, sino ba ang napakadaming confidential fund? Sino ang walang confidential fund? Mga tipong 4 billion, gano'n. Lahat, tsaka ako pa. 4 billion kay Marcos Jr. yun. Pag-uusapan natin yung natatawa nga ako dyan sa mga piatos-piatos na yan eh. Hindi ko talaga maintindihan yan. So, totoo lang po. In a way, na ibig ko sabihin, bakit natin pinag-uusapan yan? So, sa Senado, I'm sure nagpapakiramdaman kayo tungkol. Sa tingin nyo, pag umabot sa inyo, may numbers. Alam niyo, marami sa Senado, bagamat kami ay independent, marami sa amin ay naniniwala doon sa, siyempre, tatlong sangay ng gobyerno, may executive, legislative, may judiciary. Naniniwala kami sa wisdom ng Supreme Court. Okay.
Hindi naman kami mga talipandas doon na naggagaling-galingan. Ano. Hindi kami, ang taong naggagaling-galingan, mahirap yan. Huwag kayong Yan, maniwala totoo yan. dyan, ano. So, Kagaya ni Luis Tro. naniniwala kami sa Supreme Court. So, sa una, Kagaya ni Benny Abante. Galing-galingan yan eh. Dadaan ho tayo dun sa kanyang banal-banalan eh. Yan si Benny Abante. ng desisyon Di lang galing-galingan yan. Banal-banalan pa yan. ng Supreme Court. So kung yun na naman, ang dadalhin mo sa amin, ala naman bago, Yan. ano yan? Para tayo naglolokohan lang. So, pag nagkikita kayo ni VP sa Hague, di ba? Na, Opo. So, pero before that, magkakilala na kayo? Noong time na pumupunta po ako kay Digong, alam naman niya. So, pero ngayon, mas close na kayo? Or Close kamusta po. Gaano kalalim yung pagkakakilala nyo sa kanya kay VP Sara? Siguro masabi ko personal. Personal na kaibigan ko. Okay. Si Inday, si VP. Hindi kami, siguro pag sinabi natin kami ba ay politically inclined, mas political kami ng tatay niya. Mas ano kami, mas vibes kami ng... Pero Iba kasi si Inday, tandaan nyo, magkaiba si Digong at si Inday. Kitang-kita. Iba ang mundo nila. Okay? Iba ang grupo ni Ma'am Inday, iba ang grupo ni Digong. Yeah. Kailangan malinaw po tayo. Oo nga. Pero Correct. napag-uusapan nyo pa ba ni VP pagka nakikita kayo tungkol dito sa impeachment? Ay, hindi po. Ah, Kasi hindi, alam niyo, Ayaw si niya rin Ma'am- kayong ilagay sa ganung Oo, sitwasyon. si Ma'am Inday ho ay marunong usapang ikaw na gano'n. Wala pong gano'n. Ibang tao po si Ma'am Inday. Masyado siyang formal. Ang jokes namin, personal jokes. Never politics ang pinag-uusapan namin. Not even the president. We don't talk about the president. Pero dun sa nandun kayo sa Rage Coalition launching. So, inadvertently, ang Rage Coalition, suporta din to kay VP Inday. So kahit Of course. kinikilala ninyo, kahit magkaiba sila ni PRD, may nakikita ka bang katangian na, alam ko magkaiba sila, yung personalities alone, pero may nakikita ba kayong katangian na Digong doon sa Ang ganda kay pala nitong interview na to. Dapat pala ito inuna natin bago si Anticlear. Yung Talipandas na yon. Bago pala si Talipandas, dapat ito pala inuna natin. Oh. Ganda ng tala ngayon. If I may lang, Attorney Trixie, kung pwede ko lang dagdagan po yun. Or are you supporting the VP dahil po anak siya ni President ni FPRRD? Or you're supporting her dahil you strongly believe dun sa kanyang kakayahan bilang maging Pangulo? Number one, yung kakayahan. Okay, kasi ako marunong ako makipagkaibigan. Ha? Ako, presidente, kaibigan ko yan. Kaya hindi niyo ako mariringgan ng personal attack kay presidente. Gusto ko lang liwanagin. Okay? Si Digong, very close ako sa kanya as kaibigan. Okay? Pero hindi ko isasakripisyo ang bayan para sa kaibigan ko. Si Inday, mahal ko siya bilang magaling na naging mayor ng Davao. Kasi nung panahon niya, alam niya sa history, kasi yung mag-ama na yan, hindi naman nagkasundo yan sa Davao. Magkaiba yung style nila. No? Nung naupo yan, maraming utang ang Davao. Pag-upo niya, vice mayor yan na naging mayor. Pag-upo niya, inalis na lahat ng tao ni Digong, gumawa siya ng sarili niyang tao, at binayaran niya lahat ng utang ng Davao. Bumabayan sa Davao, walang utang ang Davao. So yun ang lagi kong tinitingnan. Na pag ito naging presidente, baka sakaling mabayaran natin ang utang ng Pilipinas. At least, Nasa ngayon ay nasa 18.3 trillion na. So ako, yun doon ako lagi. Magaling Hindi kasi. kita susuportahan dahil kaibigan lang Past kita. performance ang pinagbabasihan Iba ang bayan. Okay, pag pinag-usapan natin ng bayan, iba yun. So yung pagmamahal ko kay Inday, number one yung paghanga ko sa kanya. Tsaka nung sinapok niya yung number one na napakawalang yang sheriff, talagang ako'y humanga na sa kanya talaga. Meron talagang mga ganyan sa gobyerno. Ako, ilang beses na akong inaawat ng staff ko sa ganyan, na makakasapok ka talaga eh. Talagang may makukulit talaga na taga-gobyerno. Talagang walang puso sa mahirap. So, yun ang nakita ko sa kanya.
Okay, yung tapang, yung malasakit niya, at yung galing niya. Siyempre, pangalawa, anak siya ni PRRD. Yun ang pangalawa. Tatak Duterte. Ate noon, nakita natin dyan, ba't kaya gusto natin si VP Sara? Dahil talagang yung husay talaga. Paninindigan, prinsipyo, yun dun ho tayo. Pagmamahal sa trabaho. Di ba? Ito kasi administrasyon na to, pagmamahal sa maliit ang pinakita eh. Kaya yan, nagkahindot-hindot ang sambayan ng Pilipino. Sang-ayon ho tayo sa mga tinuran ng ating Senator Robin Padilla. Pwedeng maging Vice President yan. Baka akala nyo ho mga kababayan. Ha? Yung ibang mga pumupustura kung kay Risa Hontiveros, Senator Robin Padilla na ako. Kung kay John Vic Remulla, Senator Robin Padilla na ako. Makabayan. Makabayan ho talaga yan. Makabayan ho talaga. Hindi ho yan kagaya ng ibang yung mga Remulla. Mawalang kwentang politiko ho yung mga yan. Tatak Duterte. Yung may pagmamalasakit. Kasi Yun ang pagkasama tatak ko ni yan, Duterte, nakakatawa. no? Pag nasa dahig kami, ang daming tao eh. Sobrang daming tao, libo. Paano mo didisiplinahin yung tao? Kasi pwedeng umihi yun doon, pwedeng magtapon yan doon. Pero si Inday, pag nagsalita sa stage, parang tatay na talaga. Kakausapin niya yung tao direkta. Kasi minsan ikaw mahihiya ka eh. Sabihin mo, kayong kung saan-saan dyan magtatapon, kung saan. Yan, diretsa sinasabi niya. Yung paghanga kung ganun yung disiplina eh. O huwag kayong basta-basta magtatapon dyan, iiwan natin na malinis yung lugar, huwag kayong iihi kung saan-saan. Yung disiplina eh. Nandun talaga. Yun eh, kailangan natin yun. Yan ang dapat, Being Filipinos. So, sa pananaw ninyo, nasa Senado kayo ngayon, ano? Yung recently, may mga kaso ang ilang mga kasamahan ninyo. Anong tingin ninyo? Anong take ninyo dyan? Masakit sa amin yun. Lalo sa akin, bago ako dyan eh. Kumbaga, ako po bagong salta. Tapos ganyan ang mga maririnig nyo. Kilala ko yung mga, kilala ko po yung mga tao. Ako lagi kong sinasabi, kilala ko isabihin ko na po, si Joel, napaka-diretsyong tao, napaka-religious na tao. Imposible. Yun lagi ang imposible, napaka-imposible naman nito. Si Manong Jinggoy, kawawa, pinaka-kawawa sa lahat dahil porket may bahid. Katulad ko, naintindihan ko yun eh. Kasi laging pag sinasampal sa akin, ex-convict ka, ganito. Hindi naman mawala yung stigma na yan. Nakakapit na ba sa akin yan? Kay Cheese na napakagaling na... Doon tayo hindi sang-ayon. Kay Cheese. Sir Robin, doon sa dalawa, sige na, bigyan na kita doon. Pero kay Cheese, si Kilay. Di ba? Doon sa dalawa, bigyan na natin kay Sir Robin. Pero kay Cheese. SP. Nung siyang SP, ilan ang batas na naipasa ko? 6 na batas. Na para sa akin, inclusive ang mga Muslim. For the first time, naramdaman ng mga Muslim na sila ay kapabilang dito sa Senado. Masyadong masakit sa akin na sila'y na-involve. Sana mabigyan din sila ng patas na pagdinig. Sa tingin nyo ba, Attorney Trix, if I may, sa tingin nyo ba may kinalaman itong mga kaso na to dito sa impeachment case? Well, yun ang mga chismis, pero siguro hindi naman maganda para ako'y pangunahan, maghusga. assume. Pwede na siguro yan sa mga Kasi mga sa hindi kaalyado senador, nyo lang diba? eh, Sa hindi senador, pwedeng sabihin na oo, syempre, politika yan. Gano'n. Pero sa katulad ko, wag. Wala namang evidence. Kasi pero mga kaalyado nyo kasi yung may mga Yung mga cases, bumoto. no? Kasi nung panahon na yan, si Cheese ang presidente, si Joel ang majority. Nag-away pa nga kami ni Joel doon. Kasi ako kasi ang gusto ko noon, huwag i-table. Tapusin na yan. Nag-move sila na i-table pa. Nagagalit ako. Sabi ko, wala namang kwenta yan eh. So, may nakikita po hindi nga ba ako kayo? nagsuot ng robe eh, diba, nung panahon na yun. May nakikita po ba kayong pwedeng pumalit kay sinong parang nakikita niyong worthy na pwedeng pumalit as Senate President kay Senator Tito Soto?
Lahat naman ng senador doon. They're Pwedeng, qualified. lalo na yung mga veterano, qualified. Pero sa ngayon talaga, marami nang nag-attempt. Siguro mga 2 beses na yung attempt kay SP Soto. Hindi talaga kaya. Matibay talaga si SP Soto. At ako naman, kung tatanungin nila ako, hindi bilang minority, kasi minority ako, syempre, bias. Ganito. Pero bilang isang mamamayan, magaling si SP Soto. Pero ano yung tingin ninyo sa hindi matapos-tapos na na usapang flood control? Alam natin, nag-terminate, pero partial yung report doon sa Blue Ribbon Committee. Tapos mayroon pa nga daw dagdag, pero hindi pa daw kasi nagsasubmit ng affidavit si Manong Chavit. So, ano sa tingin nyo? Anong take ninyo dito? Bakit napakahabang kalbaryo yata nito? Alam nyo, yung sa Blue Ribbon, kasi naging member na ako ngayon eh. Kasi dati, oo nga pala. hindi ako member. Ang member dyan ay si Senator Bato. Yes. Kasi dyan, kailangan may 2 PDP kasi bibilangin nyo na. Ang PDP at ang senior sa amin, siyempre si Senator Bongo, saka si Senator Bato. Si Senator Bato ay pinaghahanap pa ng dayuhan. Kaya kami na rin ang nagsabi sa kanya na huwag ka munang lumabas kasi mapapahamak tayo lahat dyan. Kasi kapag lumabas ka at hinuli ka, hindi ka naman namin ibibigay. So nakakausap niyo po si Senator Bato? Bago siya nawala, oo. Pero ngayon hindi na. Mahirap yan. Baka tayo So ngayon hindi mabigyan niyo ng na po subpina. siya. So hindi, wala na rin kayong idea, no? Ano nangyayari? Pero bago siya actually, isa ako sa mga nagsabi sa kanya, pare, lumubog ka muna. Kasi mapapahamak din kami. Yes. Kasi pagka huhulihin ka rito ng dayuhan at nandito ako, mamatay na tayong 2 dito. Hindi tayo papayag. Hindi niyo siya ibibigay. No way, dayuhan? Para saan pa tayo nandito? Bakit pa nag-soberanya tayo? Yun na nga problema eh. Pinagpala lang ng Panginoon Diyos nung kinuha si Digong, wala ako dito. Kasi kung nandito ako, medyo malabo yun. No way. Sayang naman ang pagiging apo ako ni Gabriela Silang. Sayang naman kung dayuhan ng kalaban. Kung dayuhan. Pero kung Pinoy, mahirap yan. Hindi tayo dapat sumama sa mga gulo. Tayo-tayo mga Pilipino. So dyan sa Blue Ribbon, alam naman natin na ako ang gumanap na lakson sa isang pelikula. Diba? In 10,000 hours. So meron kaming band. May band kami ni Senator Lacson. So lagi ko dapat intindihin. Kasi ginawa ko ng pelikula eh. So kumbaga, ibig sabihin ay believe ako sa kanya. Naniniwala kayo sa naniniwala kanya. ako sa kanya. So kung ano man ang gawin niya, nakasupport ako. At the same time, minority din ako. Alam din niya yon. Bakit? Kasi hindi ko naman sinuportahan yung kanyang Report. Siyempre, dapat kay Marcoleta ako. Correct. Dahil minority ako eh. Naintindihan niya, pag pinag-usapan ng politics, minority ako. Kahit na baliktarin mo ako, kailangan kong kampihan si Marcoleta. So, nung panahon na yon, naiintindihan yon ni Senator Lacson kung bakit hindi ako pumupunta sa hearing niya. Pero ngayon, pag nag-resume siya, kailangan nandun na ako kasi member na ako ng Blue Ribbon. So pag nandun na ako sa Blue Ribbon, yan na po, umpisa na ang pasensyahan na tayo. At tatawag niyo po ba sa Blue Ribbon yung 12 na Marines or 16? Yan ang posisyon, Ay, 16. yan ang posisyon ng minority. Okay. Ang posisyon ng 18 po, 18. Oh, 18 na. Oo. 16 plus 2. Opo, na 2 army. Opo. Yes. Reservist yung isa. Yung Oo. mga Yun ang posisyon. nagtitestify against. Posisyon ng minority na patawag yung Patawag pati niya. si Manong Chavit. Ang sabi naman po ni Senator Lacson ay gagawin niya. Okay. Ay papatawag niya. Sa ngayon lamang po kasi, ako din naman ang mag-a-advise na sa kanila
ang flood control, hindi natin yan dapat kalimutan. Kasi trillion po ang pinag-uusapan dyan. Pero ako, Mukhang nakakalimutan na nga no? Kaya dapat ay talaga hindi pag-usapan makakalimutan. nyo ulit. Akala lang nilang Akala makakalimutan lang nila. yan. Akala lang ho nila yan. Pero tayo dito sa PH Update, hindi ho natin bibitawan yung issue na yan. Hindi po yan makakalimutan. Sa ngayon lang, ang tao ang iniisip paano sila makasurvive. Tama. Ako, Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Natin Pilipinas. Auntie Claire, makinig ka ha.